Sa kasalukuyan, muli na namang nasa sentro ng pandaigdigang tensyon ng gitnang silangan. Ang Estados Unidos at Israel ay kasalukuyang nagsasagawa ng malawakang operasyong militar laban sa Iran. Ang Iran naman ay naglunsad ng mga missile at drone attack bilang ganti sa mga military installation at high-value target sa buong Middle East. Para sa maraming tao, tila ba biglaan lamang ang pagsiklab ng kaguluhang ito. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, may kita natin na hindi na ito isang bagong alitan. Sa katunayan, halos 4 na dekada nang walang diplomatikong relasyon ng Estados Unidos at Iran. Masasabi ng mga eksperto na ang relasyon ng dalawang bansang ito ay matagal nang tinatawag ng mga eksperto bilang isang frozen war. Ang kasalukuyang digmaan sa pagitan ng USA, Israel at Iran ay may kakayahang guluhin ng global oil supply, pabagsakin ang ekonomiya ng buong mundo at posibleng lumala tungo sa isang mas malawak na digmaan. At ito ay nararamdaman na natin sa ating bansa. Kaya ang tanong natin sa video natin ito, bakit nga ba galit na galit ang dalawang bansang ito sa isa't isa? Upang maunawaan natin ang kasalukuyang krisis sa Middle East, kinakailangan nating bumalik sa kasaysayan ng higit 100 taon. Noong unang dekada ng 20th century, nadiskubre ng mga oil prospector ang dambuhalang reserba ng langis sa lupain ng mga Iranian na katumbas ng 208 billion barrels o katumbas ng 11% ng kabuuang global oil reserve. Ang langis o tinatawag na black gold ay ang dugo na nagpapatakbo sa makabagong mundo, kaya naman lahat ng bansa ay nais makontrol ang kayamanang ito. Ang pagkakadiskubre ng langis sa kanilang bansa ay karaniwang nangangahulugan ng kaunlaran. Gayunpaman para sa mga Iranian, ito pa lamang ang simula ng kanilang problema. Kagaya ng iba pang bansa sa Asia at Africa, ang Iran ay hindi nakaligtas sa epekto ng imperialismong kanluranin. Ang British company na Anglo-Iranian Oil Company na kinalaunan ay magiging British Petroleum ang nakakuha ng kontrol sa Iranian oil industry makalipas ang ilang mga questionableng kasunduan at panunuhol sa Shah ng Iran na si Muzaffar ad-Din Shah Kahar. Dahil ang mga British ang may-ari ng mga makinarya, mga engineer at kaalaman sa pagkuha ng langis, ang British Empire at ang Iran ay pumasok sa isang hindi patas na kasunduan. Ayon sa kasunduang ito, sa bawat dolyar na kikitain mula sa langis, 84% ay mapupunta sa mga British, samantala 16% lamang sa mga Iranian. Sa madaling sabi, kung kumita ang mga oil fields ng $100, 84 pesos ang mapupunta sa mga British at tanging $16 lamang sa mga Iranian. Labis na yumaman ang mga British sa oil deal na ito, kasama ang kanyang mga kasabwat sa Iranian society tulad ng mga elites, ang Shah at ang kanyang pamilya, ang mga military commander at mga political family. Samantala, ang mga ordinaryong Iranian naman ay nanatiling mahirap. Sa panahon ng kawalan ng pagkakapantay-pantay na ito, natanim ang unang binhi ng anti-Western sentiment sa mga Iranian dahil sa kanilang paniniwala na ginugulangan sila at inaapi ng mga Europeo. Lalong lumala ang sitwasyon sa Iran sa pagputok ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nang sumiklab ang World War II, agarang nagdeklara ng neutrality ang pamahalaang Iranian upang maiwasang madamay sila sa kaguluhan. Ngunit noong August 25, 1941, sa ilalim ng Operation Countenance, sabay na sinalakay ang Iran ng mga British mula sa timog at ng mga Soviet mula sa hilaga. Hindi iginalang ng Allied Forces ang Iranian neutrality dahil sa 3 pangunahing dahilan. Una, ang pangamba na maaaring sakupin at gamitin ng mga German ng Iran bilang base militar sa Middle East. Ikalawa, upang makuha ang napakahalagang supply ng langis sa Iran para sa kanilang war effort. At ikatlo, ang paggamit sa bansang Iran bilang the Persian Corridor upang makapagpadala ng armas at supply papuntang Soviet Union laban sa Germany ang Allied Forces. Sa loob lamang ng ilang linggo, mabilis na natalo ang Iranian forces at sa pilitang pinababa sa kapangyarihan ang matandang Shah ng Iran at siya ay pinalitan ng kanyang anak na si Mohammad Reza Pahlavi, mas bata at mas madaling makontrol. Tinatayang humigit kumulang
800 hanggang 1,000 Iranian soldiers ang namatay sa maikling pananakop na ito na nag-iwan ng napakalalim na sugat sa pambansang kamalayan ng Iran at nagpatibay sa kanilang kawalan ng tiwala sa mga Western country. Noong 1951, sa isang kakaibang pangyayari, isang demokratikong leader ang nahalal bilang Prime Minister sa Iran. Siya si Mohammad Mossadegh. Kumpara sa Shah ng Iran, ang nahalal na Prime Minister ay hindi tuta ng mga Western country na naglayong bawasan ang kontrol ng mga ito sa kanilang bansa. Ang pangunahing layunin ni Mossadegh, ibalik sa mga Iranian ang kita mula sa kanilang sariling langis. Kaya naman, ninationalize niya ang Iranian oil industry at tinanggal ang kontrol ng mga British company sa langis ng kanilang bansa. Lubos din niyang pinahina ang kontrol ng Shah sa kanilang pamahalaan. Para sa mga Iranian, ito ay simbolo ng pambansang kalayaan. Pero para sa mga British at Amerikano, ito ay isang banta. Bagamat hindi kalaban si Mossadegh, hindi din siya kakampi ng Amerika. Para sa mga Amerikano at kaalyadong British, ang anumang bansa na hindi direktang tumutulong sa kanila ay potensyal na kaaway. Kaya noong 1953, isinigawa ng Central Intelligence Agency ng Amerika at ng British MI6 ang isang lihim na operasyon na nakilala bilang Operation Ajax. Gumamit ang mga spy agency na ito ng propaganda upang sirain ang reputasyon ni Mossadegh, magpakalat ng mga fake news at magbayad ng mga tao upang magprotesta at maghasik ng kaguluhan sa mga lansangan upang pagmukhaing hindi na kontrolado ng pamahalaan ng kanilang bansa. Kasabay nito, kinumbinsi at sinuportahan nila ang mga politiko, lider at mga opisyales ng militar na talikuran si Mossadegh. Sa huli, nang mawala ang suporta ng militar, mabilis na napatalsik sa kapangyarihan si Mossadegh at naibalik sa kapangyarihan ang Shah bilang supreme leader ng Iran at ang buong bansa ay muling naibalik sa impluwensya ng mga kanluraning bansa. Sa mga sumunod na dekada, mabilis at agresibong nag-modernize ang Iran sa ilalim ni Shah Reza Pahlavi kung saan nagtayo siya ng mga modernong lungsod. Iran ay mayroong secret police na tinatawag na SAVAK na kilala sa paggamit ng surveillance, torture at pag-aresto sa lahat ng kritiko ng pamahalaan. Bagamat mahirap tukuyin ang eksaktong bilang, tinatayang daan-daang libo ang nakulong at tinorture habang libo-libo naman ang napatay sa ilalim ng kanilang operasyon na lalong nagpalalim sa galit ng mga mamamayan laban sa Iran at sa kanilang mga Western supporters. Noong 1978, sumiklab ang malawakang protesta sa Iran dulot ng di patas na ekonomiya, political repression at galit sa pangit na pamumuno ng Shah. Sa bawat marahas na crackdown ng pamahalaan, lalo lamang lumalaki ang galit ng mga citizen. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang Islam ang naging puwersang tagapagbuklod ng mga Iranian. Ang mga moske ang naging sentro ng organisasyon at ang mga religious leader ang naging gabay ng kilusan. Mula sa mga protestang ito, mabilis na lumawak ang kaguluhan patungo sa isang full-blown revolution. Ito ang Iranian Revolution of 1979. Sa gitna ng revolusyon, pinili ng mga Iranian si Ayatollah Ruhollah Khomeini bilang leader, ang simbolo ng paglaban sa mga Iranian sa Shah at sa impluwensya ng mga Western country. Mabilis na bumagsak ang rehimen ni Shah Reza Pahlavi, kaya naman siya ay tumakas palabas ng Iran upang maiwasan ang ganti ng mga galit na taong bayan. Kasama ang kanyang pamilya at mga close supporter, nagpalipat-lipat sila ng mga bansa hanggang sila ay makapasok ng United States sa di umano'y medical treatment. Pero para sa mga revolusyonaryong Iranian, ang pagpapahintulot sa Shah at kanyang pamilya na pumasok sa USA ay hindi lamang para sa isang medical treatment, kundi pagtatago sa isang kriminal at pagkakait ng hustisya sa Iran. Dahil dito, sumambulat ang labis na galit ng mga ordinaryong Iranian at noong November 1979, sinalakay ng mga estudyanteng Iranian ng US Embassy sa Tehran at kinuha bilang hostage ang 52 American diplomat. Isang krisis na tatagal ng 444 days at tuluyang sisira sa ugnayan ng Iran at ng Estados Unidos. Noong 1980, sinalakay ng Iraqi forces sa pamumuno ni Saddam Hussein ng Iran. Ito na nga ang simula ng Iran-Iraq War.
ang 8 taong digmaan na nakilala bilang isa sa pinakamadugong digmaan sa modernong kasaysayan. Umabot ng humigit kumulang 500,000 ang nasawi at milyon-milyon pa ang nasugatan sa Iran-Iraq War. Sa napakadugong digmaang ito, sinuportahan ng Estados Unidos ang Iraq sa pamamagitan ng pagpapadala ng intelligence, bilyong halaga ng financial aid at military assistance upang pigilan ang Iran. Dito napagtanto ng mga Iranian na ang Amerika ay kanilang mortal na kaaway kung saan handa itong suportahan ng kanilang mga kaaway para matalo sila. Hindi pa man ganap na nagwawakas ang Iran-Iraq War, direkta namang nagharap sa labanan ang puwersang Iranian at Amerikano. Noong April 1988, tinamaan ng isang Iranian naval mine ang US warship na USS Samuel B. Roberts. Bilang ganti, inilunsad ng mga Amerikano ang Operation Praying Mantis kung saan winasak nila ang malaking bahagi ng Iranian naval forces sa loob lamang ng isang araw. Isa sa pinakamalaking naval engagement ng USA mula pa noong World War II. Sa gitna ng tensyong ito, naganap ang isang malagim na trahedya. Ang Iran Air Flight 655, isang civilian airliner, ay aksidenteng nabaril ng USS Vincennes matapos itong mapagkamalang isang military aircraft. Lahat ng 290 na pasahero nito ay nasawi. Para sa Iran, ang dalawang pangyayaring ito ay malinaw na patunay ng agresyon ng Estados Unidos laban sa kanilang bansa. Matapos ang mga direktang sagupaan sa Persian Gulf mula sa Operation Praying Mantis hanggang sa trahedya ng Iran Air Flight 655, lalo pang lumalim ang galit at kawalan ng tiwala ng Iran sa Estados Unidos nang maganap ang pag-atake sa Amerika noong September 2001. Sa deklarasyon ng dating US President George W. Bush Jr., tinawag niya ang bansang Iran bilang bahagi ng Axis of Evil, mga bansang kalaban ng Amerika at ng demokrasya. Labis itong ikinabahala ng mga Iranian dahil hindi lamang ito babala, kundi isang premonition dahil ang Amerika sinakop na ang Afghanistan at Iraq at pupwedeng sila na ang kasunod. Sa kabila ng maraming dekada ng tensyon, nagkaroon ng isang pambihirang pagkakataon ng pag-asa para sa kapayapaan noong 2015 sa pamamagitan ng kasunduang tinawag na Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Sa ilalim ng kasunduang ito, pumayag ang Iran na limitahan ang kanilang nuclear program at sumailalim sa mahigpit na inspeksyon kapalit ng pagtanggal ng economic sanction. Isang hakbang na nagbigay ng pag-asa na maaaring bumalik sa normal ang relasyon ng Iran at kanluran. Gayunpaman noong 2018, umatras ang Estados Unidos sa kasunduan sa ilalim ni President Donald Trump na nagsabing ang nuclear deal ay depektibo dahil hindi nito tuluyang pinipigilan ang nuclear ambisyon ng Iran at hindi nito saklaw ang missile program at mga regional activities ng bansang ito sa rehiyon. Ang pagwawakas ng kasunduang ito ay naghudyat ng tuluyang pagwawakas ng pag-asang magkabati muli ang dalawang panig. Sa ilalim ni Donald Trump, ipinatupad ng USA ang polisiya ng maximum pressure sa Iran kung saan pinatawan nila ng napakabigat na economic sanction ang mga Iranian. Ikinagalit ito ng mga Iranian kung saan binihag nila ang ilang mga oil tankers na dumadaan sa Strait of Hormuz at kanilang pinabagsak ang isang US drone. Kagaya ng inaasahan, gumanti ang Amerika ng isang missile strike na pumatay sa Iranian general na si Qasem Soleimani. Gayunpaman, sa pamamagitan ng isang pambihirang diplomasya, naiwasan ang isang malawakang digmaan noong 2020. Napakahalaga sa isang bansa na manatiling malusog ang mga sundalo at mamamayan nito sa panahon man ng digmaan o kapayapaan. Kaya naman, napakahalaga na bantayan natin ang ating nutrisyon. Para sa isang taong laging nag-iisip, nagsusulat at nagsasaliksik tulad ko, mahalaga na magkaroon tayo ng malakas sa pangangatawan. Kaya naman, gumagamit ako ng Nitrotech Whey Protein. Bawat scoop nito ay merong 30 grams of high quality protein na tumutulong sa mas malakas na muscle development at recovery pagkatapos ng training. Kung nagbubuhat kayo, nagbabike o nagtitrain para lumakas, malaking tulong ito para ma-repair at ma-build ang muscle ninyo. At bonus pa, masarap ang flavor nito kaya hindi nakasasawa inumin. Kung gusto nyo itong subukan, check nyo na ang ating product showcase. Mas malakas ang katawan, mas malinaw ang pag-iisip.
Tara, balik na tayo sa ating episode. Sa kasamaang palad pa sa ating lahat, ang marupok na kapayapaang ito ay tuluyan ng nabasag ngayong 2026. Ilang araw bago ko naisulat ang script na ito, ang mundo ay naharap sa isang regional war na hindi pa nasasaksihan noon. Naglunsad ang Estados Unidos at Israel ng malawakang pambobomba sa iba't ibang target sa Iran. Kaya naman, sinagot ito ng mga Iranian ng pagsasara ng Strait of Hormuz, ang pinakamahalagang rutang pangkalakalan ng langis sa buong mundo. Ngayon, ang buong mundo ay nahaharap sa isang malawakang krisis sa enerhiya. Nagtataasan ang presyo ng gasolina, diesel, gas, langis at maging kuryente sa buong mundo, kung saan ang mga bansang libo-libong kilometro ang layo sa battlefield ay damay na din sa kaguluhan. Kailan kaya magwawakas ang kaguluhang ito? At kailan kaya makababalik ang mundo sa dati? Walang nakakaalam. Ang tanging magagawa natin ay magdasal at umasa na maliwanagan ang isip ng lahat ng taong involved na itigil na ang kabaliwang ito. Kung nais mong maunawaan ang mga kaganapan sa daigdig, manatiling nakatutok sa Sir Ian's class kung saan susuriin natin ang mga kaganapan sa mundo. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase na mga maangas na mahilig sa kasaysayan.